Mga bata, kilala mo ba kung sino ang nagtatrabaho sa inyong pamilya? Siya ang gumagawa ng bahay, nag-aayos ng sirang laruan, at nagdadala ng pasalubong. Walang iba kundi ang ating mga tatay. Kapayapaan mga bata, sa kwento natin ngayon, aalamin natin ang isang mabuti at mapagmahal na tatay sa Biblia. Ang pamagat ng ating kwento ay, si Jose ang responsabling ama na mababasa sa Mateo, ang kapitulo ay 1 at ang bersikulo ay 18 hanggang 25. At kapitulo 2, ang bersikulo ay 13 hanggang 23. Si Jose ay isang mabuting lalaki. Isa siyang karpintero. Mahal niya ang Diyos at mahal din niya ang kanyang kasintahan na si Maria. Bago pa sila ikasal, nalaman ni Jose na buntis si Maria. Alam niyang hindi siya ang ama. Nalungkot siya. Pero ayaw niyang mapahiya o masaktan si Maria. Kaya naisip niyang hiwalayan ito ng tahimik. Habang natutulog si Jose, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa panaginip. Sabi ng anghel, "Jose, huwag kang matakot pakasalan si Maria. Ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin mo siyang Jesus, dahil siya ang magliligtas sa mga tao sa kanilang mga kasalanan." Pagkagising ni Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel. Pinakasalan niya si Maria. Nang ipanganak ang sanggol, pinangalanan niya itong Jesus, gaya ng utos ng Diyos. Si Jose ay naging tatay sa pamamagitan ng pagsunod at pagmamahal. Inalagaan niya si Maria at si Jesus. Pero dumating ang isang gabi na nagpakita na naman ang isang anghel sa panaginip ni Jose. Sabi ng anghel, "Bumangon ka, dalhin mo agad ang bata at ang kanyang ina papuntang Ehipto. Si Haring Herodes ay gustong hanapin at patayin ang sanggol." Kahit gabi, agad na bumangon si Jose. Dinala niya si Maria at si Jesus sa Ehipto, malayo sa panganib. Tumira sila roon ng matagal. Pagkalipas ng ilang taon, namatay na si Haring Herodes. Muling nagpakita ang anghel sa panaginip ni Jose. "Makakabalik na kayo sa Israel. Patay na ang gustong pumatay sa bata." Umuwi si Jose kasama si Maria at si Jesus. Pero nang marinig niyang ang anak ni Herodes ang hari sa Judea, natakot siya. Muli siyang ginabayan ng Diyos sa panaginip, kaya dinala niya ang kanyang pamilya sa Nazareth. Doon lumaki si Jesus, at si Jose ay nanatiling ama na masunurin, mapagkumbaba at tapat. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, maging masunurin sa Diyos at magulang katulad ni Jose. Siya ay sumunod sa mga utos ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel. Kaya mga bata, kapag may utos ang Diyos o ang ating mga magulang, sumunod tayo ng masaya. Kapag tinatawag ka, sumagot ng opo. Kapag may inutos sa'yo, sumunod agad ng maayos at gawin ito sa pag-ibig. Ikalawa, igalang, mahalin at kilalanin ang ating ama. Tulad ng paggalang ni Jose sa Diyos at sa pamilya, igalang din natin ang ating ama. Kapag kausap si tatay, gumamit tayo ng magalang na salita tulad ng po at opo. Makinig tayo sa mga sinasabi nila at huwag magsalita ng masama o magalit sa kanya, lalo na kung ito ay sa ikabubuti natin. Mga bata, kilalanin natin si tatay sa kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa atin. Pwede natin sabihin sa kanya na, "Mahal kita," at pasalamatan siya sa lahat ng ginagawa niya para sa atin dahil hindi basta-basta ang sakripisyo ng ating mga tatay. Kahit pagod si tatay, siya ang nagbubuhat ng mabigat, siya ang gumagawa ng sirang gripo, at minsan tagahatid o tagapagtanggol natin at marami pang iba. Narito naman ang ating magiging activity para sa araw na ito. Ihanda ang mga sumusunod na materyales: papel, mga pangkulay, gunting, pandikit o tape at ruler. Una, kumuha ng isang pirasong papel o colored paper. Pwede kang pumili ng paborito mong kulay. Ikalawa, gamit ang ruler at lapis, iguhit ang hugis ng necktie.
Ikatlo, gupitin ang necktie ayon sa ginuhit na linya. Pang-apat, kulayan at dekorasyonan ang necktie gamit ang crayons o markers. Pwede kang mag-drawing ng puso o isulat ang mahal kita, tatay. Ikalima, isulat sa likod ang isang maikling mensahe para kay tatay, tulad ng salamat po sa inyong pagmamahal at pag-aalaga, Happy Father's Day po. Ika-anim, kung maayos na ito, ibigay ang necktie bilang regalo kay tatay sa araw ng Father's Day. Handa na ba kayo? Bibigyan ko ngayon ng sapat na oras para magawa ninyo ito. Nakagawa na ba ang lahat? Magaling mga bata, salamat sa inyong pagmamahal sa inyong ama. Narito naman ang inyong memory verse na nakasulat sa Proverbs 10 verse 1-8. A wise child brings joy to a father. Hanggang dito na lang muna mga bata. Lagi nating mahalin at igalang ang ating mga responsableng magulang. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam! Miss Pa!